Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin ang mga wais o very cool moves ni VP Sara at ang kanyang katandem, si former President Gloria Macapagal Arroyo, versus garapalan moves, panloloko sa taong bayan ni na Tumba Loslos at saka ni Jahas. Okay? So, unahin natin itong wais move. Simple lang. Hindi halata. Kailang this translate to 5 million votes. Bakit 5 million votes? Okay, pakinggan natin ito. Balita ng Net25, ang TV station ng Iglesia ni Cristo. Oh, may kakaibang ginawa ni VP Sara at GMA. Courtesy call sina Vice President Sara Duterte at Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Senate Santos sa balita. Malugod na tinanggap sa tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo sa Central Office sa Quezon City si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Bumisita si VP Sara sa kapatid ni Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Nabuong kagalakan namang tinanggap ang pangalawang Pangulo noong October 2. Malugod na binati ni Ka Eduardo ang Vice Presidente. Kasunod ni VP Sara, bumisita rin sa Central Office ng Iglesia ni Cristo si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo noon namang October 6. Tulad ni Duterte, malugod at masaya ring hinarap ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo ang opisyal. Ginagawa ng mga leader ng bansa ang pagbisita sa Central Office, panahon man o hindi ng eleksyon, upang magbigay ng kortesiya sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Bilang kalihim ng Department of Education, isinusulong ni VP Sara ang pagbabago sa curriculum ng basic education sa bansa sa pamamagitan ng paglulunsad ng matatag curriculum o ang bagong K-10 program. Kabilang naman sa advocacy ang isinusulong ng Iglesia ni Cristo ang ukol sa edukasyon at bahagi nito ang pagtataguyod sa Alternative Learning System o ALS at Technical Education bilang bahagi ng programa na ipinatutupad sa New Era University. Samantala, bukod sa pagiging kinatawan ng lalawigan ng Pampanga, ay umaakto rin ngayon bilang Deputy Speaker si Congresswoman Arroyo. Kahit noon pa mang Pangulo ng bansa, kilala si Ginang Arroyo na madalas bumisita at magbigay kortesiya sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Ginagawan? Okay. So, anong masasabi nyo, mga kaibigan? Magkasunod nauna si VP Sara, October 2. Sumunod si PGMA, October 6. So, wala na. To me, that's a very wise move. Tahimik lang. Kasi karamihan yan sa kanilang magbisita ang mga politiko sa leaders ng Iglesia ni Cristo pag malapit ang eleksyon. That's wrong. Kaya believe ako, saludo ako, itong political strategy ni VP Sara at PGMA. Tama ito. Correct me if I'm wrong. Ang pagkakalam ko, aabot ng 5 million ang members ng Iglesia ni Cristo. At kung ano ang sasabihin ng leadership sa taas, halos 100% sa pagdating sa national election, national post, susunod yan. Kaninang tanghali, meron kaming bisita dito sa bahay. Sila sa Philippine Statistics Authority, nagsusurvey sila. Kailangan nila ng data para sa mga farmers and fishermen. So, naabutan sila ng tanghali, pinakain na lang namin. So, habang kumakain, tinanong ko, sinong binutuhan ninyo? Yung isa,
Pacquiao ako, sir. Yung isa, Iglesia ni Cristo pala. Sir, Iglesia ni Cristo ako. Kung anong dikta ng taas, yun ang binutuhan ko. BBM. Yun. Yun. So, please comment yung mga nanonood sa akin. Alam ko, maraming nanonood sa akin na members ng iglesia dahil sa suporta natin kay DJ Bantag. Okay? Magkaisa po tayo, mga members ng INC. Alam ko, malalampasan ni DJ Bantag itong pagsubok sa kanya. May classmate ako nasa Brunei, member ng Iglesia ni Cristo. Kaya alam ko, sa mga kilala ko, kahit mga sundalo ko, basta member ng Iglesia ni Cristo, yung active member, matitino. Kaya saludo ako sa disiplina, unity ng members ng Iglesia ni Cristo. So ito, umpisa pa lang, nagkukurtisikol na. So Romualdez? Sige. Anong ginagawa? So ito tandem na ito. Ang isang tandem, mag-amang Duterte and PG May. Dito naman sa kabila, mag-asawang Marcos Araneta and Martin Romualdez. Yun na yung simula ng labanan for 2028 as early as now. Nakikita na. Dito kay Speaker Romualdez, grabe yung kanyang preparasyon. Yung Martin, MR pala. Malaya Rise, Freedom from Hunger. Grabe, MR, Malaya Rise, Martin Romualdez. Magsisimula na sila siguro next week. 15 sacks of rice and 1,000 pesos cash money bibigay sa mga selected beneficiaries. Magsisimula sila sa Metro Manila, then expand all over the country. Ngayon, naintindihan ko na yung post ni Sas Rogando Sasot. Meron palang 1.6 billion na pundo si Speaker Romualdez. Sobra pa sa confidential funds. Tinawag itong extraordinary expenses. Ito, informasyon ng puting ahas ni Sasasot, retired COA Division Chief. Nag-message o nag-contact, tumawag kay Sasasot. Sabi niya, mas malala, mas matindi si Speaker Martin Romualdez kasi meron siyang 1.6 billion extraordinary expenses, madaling i-clear. Certification lang, clear na yon. Taga-COA nagsasabi, mas mahirap i-clear ang confidential funds kumpara sa extraordinary expenses. So, connecting the dots, ito na. Nakikita ko na talagang maraming resources itong si Speaker Martin Romualdez kasi they are in power. Pinsan niya yung tapos siya ang pinili ni First Lady na susunod kay PBBM, ay talagang todo suporta. Kaya ito, anong ginagawa nila? Pinag-iinitan nila ang ating VP Sara. Gustong tanggalan ng confidential and intelligence fund. Magkano lang yun? Ang liit. 650 million lang ang nire-request ni VP Sara para sa OBP and DepEd. Tapos tatanggalin pa. Yung pala, kung totoo itong allegation, dahil allegation lang ito, hindi pa naman napatunayan. But I believe on the credibility of Sasasot and yung puting ahas niya na taga-COA, retired. Kung totoo ito, dapat sagutin ito ng opisina ng Speaker of the House o Congress. Kung tatahimik sila, ibig sabihin, alam nyo na, silence means, ang laki. 1.6, ang daling expense. So, bigas. So, ngayon, nag-i-impake na sila ngayon ng bigas. According to Madam Maharlika, 5 ships
fully loaded with rice. Darating na at iyon ang gagamitin para ipamudmud. So, ito nga, sinimulan na nga ni PBBM yung pamimigay ng bigas. Kasi, isa kong subscriber na medyo maganda yung analysis niya, itong pamimigay nila ng bigas, damage control ng PBBM admin. Bakit mag-damage control? Kasi nga biglang tumaas ang presyo ng bigas. Tapos, hindi natupad yung pangako ni PBBM na 20 pesos per kilogram ng rice. Hindi natupad. So, napahiya ang presidente. Tumaas pa. Kaya, para makabawi sila, lalo na yung pagbagsak ng rating ng presidente, yun, confiscate ng mga smuggled rice, bigay, libre. O siyempre, yung nabibigyan, 25 sacks of rice, libre, ito tuwan-tuwa. So, ito na, to me, opinion ko lang ito, start na ito ng campaign ni Martin Romualdez, yung bigas na yan. So, tinutulungan siya ng presidente using smuggled rice. Grabe. Na, kung tutusin mo, wala namang problema yon yung ibigay mo ang smuggled rice. Kasi, nakapaloob yan sa batas. Yung mga smuggled goods na ganyan, it's either sisirain mo kung delikado, unfit for consumption, sisirain. Kung fit for consumption, ipamigay. Yun, pinamimigay. At least nakakatulong yun sa nasa laylayan. But, is their heart pure sa pagtulong or may personal interest? Or may political interest? Sa akin, hindi pure. Kasi kung pure pa ang kanilang motive, ang problema natin ngayon is smuggling and hoarding. Wala silang ginagawa eh. Napakalamya ang aksyon ng PBBM admin when it comes to smuggling and hoarding. Ang tanging dahilan bakit tumataas ang presyo ng bigas, smuggling and hoarding. Oh, again, paulit-ulit kong sinisingil yung pananakot ng Pangulo, your smugglers and hoarders, your days are numbered. O ngayon, meron pang nakasuhan? Meron na bang nakulong? Wala pa. Pangalan lang ng rice mill ang kanilang binanggit. Bakit hindi nila mabanggi-banggit ang mga pangalan? Kayo na ang bahala. Baka may godmother yung smuggler na hindi pwedeng galawin yung may-ari. Kaya, to me, hindi sila sincere sa pagtulong. Sinong tinutulungan? Mga campaign donors. Nagbabayad sila ng utang. So, napakarumi talaga ang politika sa ating bansa. So, bakit tayo naghirap? Kung tutuusin, ang Pilipinas po mayamang bansa. We are blessed with so much natural resources. We are blessed with yung Filipino people, masipag, talagang matatag, may fighting spirit. Kahit anong hirap, nakangiti pa rin, lumalaban. Indomitable spirit of the Filipino people. Meron tayo niyan. Maganda ang ating mga lupain. So ano lang kulang natin? Kulang lang natin is good governance. Dahil ang mga politiko natin, sorry to say, fuera de los buenos, karamihan ng politiko is bulsa muna bago ang bayan. So, ito, kanina yung na-i-vlog ko na, yung data ng Central Bank when it comes to foreign direct investment. Nako.
of the 5 ASEAN, original ASEAN founding members, kulelat tayo sa foreign direct investments. Ang number 1 po, Singapore, $140 million ang investment, foreign investment noong 2022. Ang Pilipinas, ano lang, $9.4 billion tayo ang kulelat sa 6 ASEAN nations. Bakit? Dahil ang daming problema. Politiko natin yung bureaucratic red tape, mga padulas, So, dahil marumi talaga ang ating political system. At ako akin lang ito. Personal kong opinion. Pag itong si VP Sara ang umupong presidente, ito na yung talagang titino ang ating bansa. Kasi ito, balanse. Mayroong malasakit, may determination to serve. Yung gusto talaga. Kaya lang may tapang, may fear factor. Katulad ng kanyang amahan. Mabait. Basically, si Tatay Digong, kailang huwag mo siyang lukuhin dahil hindi kanya sasantuhin. O, ganon din, like father, like daughter. So, dito tayo nagkamali sa ating botol-botol man. Akala natin para siyang Marcos Sr., hindi pala. Malamya. Super bait. Meron siyang, yes, ma'am. O, gawin mo ito, yes, ma'am. Kung puros yes, ma'am lang siya, wala na. Kawawa ang ating bansa.